hindi pa. Pati Echo yun. Echo Sure ngayon. naman, Echo. Si JP ay nandun. And even Brent. Again, Kalahati ng teams. Kalahati ng teams. Kalahati ng teams. This time, Omega, bilang lang din naman ang palit sa kanila. Andorio in. Kelra is back on the gold lane. 36 seconds on the picks and bans. Red side ang Onyx. So, sinabi natin kanina, meron bang swerte itong side na to? Pwede, pero kinontra agad ng Omega yung X-Factor, which is Bruno. Kasi feeling ko kung ibang marksman yun, hindi ganun magiging effective din yung Florin. Kasi ang grabe yung putok nung ano. I mean, yung damage. Totoo naman, grabe yung putok ng damage. Sorry kasi pag sinasabi Yung crit, grabe yung crit ng Bruno. Kanina kasi di ba nagre-ready tayong tatlo. Pinag-uusapan natin yung may saktong asim. Grabe yung putok. Nagiging ganun na. Nadudugtong lang. Nadudugtog. Pero laro yun. Sa laro. Sa laro. Big J is, of course, uupo muna. Andorio naman ang ating makikita. Malawak din ang mga pinakitang hero pool ni Andorio. May mga Fredrin picks na open. May Fredrin na open sa laban na to. Actually, Novaria baka makalusot. Pwedeng, yun ang maganda i-priority pick para sa Omega. Eto Max, specialty na rin siya. Pero, Iritel. So si Nets ang target Respect. nila. Pag hindi nila bina ng Angela dito, pwede mag-Angela first pick. Angela Mathilda, palitan sila, no? Pero Angela parang yung ano eh. Yung parang hotgut ngayon. Kasi ang ginagawa ng Omega, Angela, yung post, eto Max Hero. Tapos nagtatank pa sila kay Chakno. So goods na goods sila. Tignan natin kung ilalagay ba nila kay Ito Max. Si Chakno one time nag-Rafaela. Nakita natin siya, nag-Rafaela din. Oo. So meron din siyang mga ganong kits sa kanyang hero pool. Pinag-iisipang mabuti ng Onyx ang kanilang pick. Medyo they're taking their time. Ito ata ang bagong Onyx time, no? Ubusin natin ang oras ng trap. Kung sa ibang teams ang bilis, kanila kalma lang. Sa kanila wag mo. Ayan nga, open yung Angela. Open yung Angela. So, i-trade nila dito yung Novaria at saka Edith. And even, parang Angela open pa nga yung ano eh. Open pa nga yung Ayan mga Fredrin back siya. Ayan, Angela na muna. 3 times. Grabe, no? 3 beses sa isang series ko ata nakita na Prinayo pick ang Angela nung na-open. And pwede yan gamitin ni Ito Max. Pwede rin gamitin ni Chakno. Ito yung kakaiba, no? Nandito na ulit tayo sa meta na first pick ang Angela. At dahil nga, sino nakapag-isip? Bakit nga ba may Flask of the Oasis pa? Mga ganun. Oo nilagay kasi yun. Wala tayong magagawa. Nag-update May mga update talagang hindi nating makokontrol. Tsaka nakakatuwa naman na nagbabalik talaga yung mga ganun klaseng hero. And I love this Valentina pick na nanggagaling sa side ng Onyx. Yep. May chance silang kopyahin ng Heart Guard at pwede rin silang kumuha ng isa pang pandagdag na healer para makuha nila yung double support setup na inaasam-asam ng mga teams ngayon. Baksha naman ang pipiliin. Better option para sa ng Onyx kasi parang hindi advisable ibigay mo pa kay Andorio. Yung backsha kasi... Yan ang literal na Diyos ka na. Diyos ka na yan kapag backsha ka na, naka-Angela ka. Ninakaw, kahit pa paano. Nakakatakot gulong tapos may hard driver. May driver. May driver yung gulong. Diba? Ano yun nire-respeto na ng Onyx yung Angela. Ngayon, ayun na, Fredrin. Fredgila. Yan ang second best option. Kumbaga, parang ito yung boy best friend. Ito yung boy best friend si Fredrin. Tsaka Edith. O kaya, ginaganda pa dito sa picks ng Omega. Meron ka ng Fredrin, meron ka pang Edith. Regardless kung sinong sasakyan dito nung gagamit ng Angela, pwede niyang imaneho parehas. Oo nga. Actually, yung Edith, maganda rin sakyan ng... Actually, lahat ng hero Basta may Angela ka, buhay na buhay Kahit nga Benedetta para ka naka-express lane. Naka-express lane Carry ngayon ang magiging sagot para kahit paano may true damage para sa side ng Onyx. Looking at the draft index, syempre, yung supporting ay mataas dyan. Tsaka kung papansin ninyo, nung pinik talaga yung carry, talagang tataas ang late game dito ng side ng Onyx. Again, nothing can go wrong with the carry late game. It can carry. Just in case. Pero wave clear, mas mataas pa rin ang side dito ng Onyx because of Valentina din. Alam naman natin yung prowess niya dun sa middle lane, but the support utility because of the Angela, dito naman aangat si Omega. Which by the way, pwedeng pantayan na pag kumuha ng Florin ulit ang Onyx.
And yung Florin no open din. And I would say na parang third tier pick up ang Florin kung ikukumpara sa isang Matilda o Angela. Tingin ko ban eh. Pero pwede ngang iban. Tingin ko iban. Pwede ngang tanggalin dito ng side ng Omega ang Florin para hindi makuha ng Onyx Philippines. Pero Oo. that does Oo. leave another healer open na matagal na nating hindi nakikita. Nagtataka nga ako bakit hindi bumabalik si Estes? Oo nga, Oo no? nga, no, hanggang ngayon, no, hindi pa Wala pa rin nakikita. kumukuha. Yung Rafa, nakita na natin eh. Yung Estes, alaws pa. But who knows, baka pwedeng gamitin ni Rabidot. Nabagit mo yung Rafael, actually maganda siya sa Oy, bago stock gising! siya. Yay! Good morning sa inyo! Good morning! Actually, good afternoon na. Good afternoon pala. Good afternoon na. Napasarap lang ang merienda ni Kuya. Medyo baka mataba yung mga nakain niya. No, Barya ang binan ng Onyx para kay Ito Max. So, anong hero ni Ito Max kaya? Actually, pwede pa rin siyang maganda na maglili siya, pwede. Actually, Farsa maganda din. Parang yung pang-abot lang sa Sakari. Oo. Kasi masyado na tayo nakafocus sa support eh. Pero Kari kasi pigilan mo na agad. Oh, parang ang tagal na rin natin hindi nakita nag-parsa si Kuya E2 Max. Oo nga, no? Isa pa nga yun sa mga dati niyang specialty. specialty eh. Kala kasi ni Kuya Manjin, pindot-pindot na lang ako eh. Marami pa rin naman ako nga kaya, sabi ni Tito Max. Ngayon, hindi binan yung Florin Sinasabi natin yung kanina. Maganda din, by the way, sa lineup ng Onyx yung Rafaela. Ako parang Rafa ata eh. Kasi back siya, mabilis ka na. May Rafaela pala, go, go, go! Oo, ganun yung sinasabi. Oh, parang nitro eh. Pagkahin niya, May ganun. nitro. Oo, May na nitro. Pipindutin. May turbo kumbaga. Turbo. Ang galing mo doon, Chantel. Oo. Mamaya makikita natin pag pinili yung Rafa. No? Sayang walang camera dito ngayon Oo. no? Nakita yung mga actions ni Chantel. Parang sure ata yung Rafa pag pinili. Go, go, go! Go, go, Mas- go! Go! Sorry, medyo namamaray na kasi yung boses ko. Parang ano yun yung, sino yung nagsasabi ng, may ganon? Si Rufa May yun. Hindi, si Rufa may yung go, go, go. Si Rockhart. Si Si Rockhart. Rock- May ganon. May ganon? Oo, si Megas, Rockhart. Si Rockard. Shoutout kay Rockhart. Shout kay Rockard. Going back to the game, ladies and gentlemen, Okay, it is Yuzong, it is Cho, and 1-1. Okay, so Yuzong ang magiging acting sakay kay Angie Yuzong. Gets nyo na yun. But 1-1 pick, napahaka dito, Chantel. For 1-1 though, parang okay, sige, yung range ang angat niya dito. Ay, hindi nga eh, parang mahirap. Kailangan tatama muna, tapos malikot yung carry. Medyo crucial ang laning dito for Nets and even Kelra. Promise, kasi di ba yung carry malikot? Oo. Ang gusto mo, tatama yung para ma-proc mo yung, Yung swallow spot, oo. So, medyo mahirap siya, pero Agree ako dyan mas kulang no? sila sa burst kasi. Medyo mahirap nga ang 1-1 dito. Pero kung babalikan natin yung mga games ng Omega nung meta pa yung 1-1 Ngayon kasi parang hindi na masyado meta si 1-1. Oo. Komportable yung Omega na maglaro si Kelra ng 1-1 kapag may Angela. Oo. Naalala mo yun, yung season 10 ata ng MPL Chance, laging ginagamit ng Omega Oo. yung Angela na may 1-1. Napoprotektahan kasi at na-utilize ng tama yung mga pag Tiger Pace. But I Pero agree matagal with na yun Chantel eh. Matagal na yun Oo, eh. yung meta ngayon I agree with Chantel. Yung 1-1 medyo, if I'm not mistaken, medyo maraming defeats. Wala Hindi. pang panalo. Wala pa, no? Oo, wala Stats-wise. pa. Pero on isang paper. beses pa lang naman kasi nagamit. Oo. Oo, at saka yung, kung titignan din kasi natin, yung sinabi natin dito na kulang sa burst yung side ng Omega, mataas ang potential para sa ng Onyx na, okay, rotate na lang tayo sa may top. Kasi kung, rotate na lang tayo sa may gold lane. Kasi if ever man napapalag sila, kulang sila sa burst eh. Oo. Pero tinan natin, meron namang Angela ang side ng Omega. Sino ang maduduro going back to the Ryzen versus the old squad? Nakaisa na siya. Pero parang sinasabi lang ng old squad dito, saglit bibigyan ka namin ng medyo flashy na pick. Kelra with this 1-1. Naka-inspire. Matapang. Si Kelra matapang talaga. Tsaka kailangan naman talaga ng 1-1 yung Inspire, especially para maitawid ng late game kung saan medyo mabagal pa yung attack speed mo. Oo, tsaka yung second skill naman niya ay pwede niyang anti-crowd control. Kailangan lang dito para sa Onyx. I-force agad na gamitin yon sa teamfight para mapigilan na agad. Okay. May nakaw bang nagawa do? Walang nakaw. Favorite na ni Rapidot ang napili. Ito na yung kanyang Sisig Cho na
nakilala siya nung pumasok sila Isa sa mga putahe sa niya. mga putahe niya na together with Sensui at ngayon ginugulo sina Chaknu. Oh, medyo delikado ang ginagawa niya dito. Buti na lang hindi tumama yung onward ni Chaknu. Dahil bumalik. napakahirap talagang mabuhay kapag natamaan ka na ng isang edit ng kanyang full combo. And kabisado niya yan ha, yung show na yan. Rapidot, ginugulongin si Andoryu. Oo. Makuha pa rin ang Andoryu daw. Oh, si Etomax ngayon ang bibigyan ng Onyx. Si Kram sasapak lamang Ako, ng bahagya. maagawan. At mukhang sa may bandang ibaba na ang laban ngayon na si Chakno ata. Kailangan makapag-dash palayo in Onyx. Lamang ngayon ng 500. Grabe yung delay na ginawa dito, by the way, ni Rapidot. Kasi dahil dun sa pagpapakita niya sa jungler kay Andoryu, napilitan na mag-retreat. Ayun! At doon pa nga walang sapilitan dahil First Blood ay mapupunta sa side ng mga Sonics. Nagsisimulan na nga nila atang mag-prepare para dito sa Turtle. Chantel, dito na ba ata yung sinasabi mong kasi may back siya, kailangan lagi kayong always on the go. So perfect din doon yung Pakito, perfect din doon yung Cho. Ang daming kailangan iwasan ngayon ng Omega. Last time na nakita natin sila mag-Angela, natalo din sila nun eh. Oo nga pala, no? Kasi Oo. kulang nga sila sa damage. At saka kanina na-force na si Andoryu na mag-retribution kaya naagawan siya na una mag-level 4 pero pantay din naman ngayon. At trip to Jerusalem na naman. Okay. Ryota with a Black Dragon form. Naghahanap sila ng angulo for a dalawang possible dragon. turtle take. Pero dalawang dragon na ang nagsilabasan at ang makakakuha nito ay si Atoy R. Pero ang laban pa yung tuloy-tuloy pa lamang. At sinasapak-sapak na sila dito ni Kram. 1 kill. The dragon goes down. Pero si Chakno ngayon kailangan umalis. Si Andoryu naman ata ang isusunod nila. Uy, May tuloy heal pa. na magagaling dito kay Etomax. Pero hindi ata magiging sapat yun. Dahil tuloy-tuloy lang ang kills para sa Onyx Philippines. At samahan mo pa ng bonus na purple buff na to, 4 kills. With this ay pwedeng mag-snowball si Ryzen, si Kram at si Rapidot. Naku, ito na yung sinasabi na, ayan. Tsaka wala kasi talagang burst. Kita natin last team fight, di ba si Super Prince na side dash lang, side dash to the left, to the right. Eh, walang gaganon sa side ng Omega. Oo. Ang pinaka pwede lang gawin ni Etomax ay antayin yung heartstring, puppet strings para mag-heal at saka mangtali against Onyx. Napakatindi nun ha, 0-5, 2.9k. Sa kalamangan ng Onyx, naging confident na ang Sonics ngayon sa kanilang early Oo. game. At ang hirap ng 1-1 ha, kasi kailangan pag 1-1 ka, snowball ka rin eh. Lumamang ka dapat sa lane mo eh. Parang mag-imagine ka ng letter U, Manjin. Napakalakas mo kapag nakapag-snowball ka pero may balik ka rin kasi ng late game. Kumbaga, ang lalim ng kailangan mong hukayin para makabalik ka dun sa late game kapag nalugi ka ng early. Let's see kung magiging effective ba itong 1-1 na to na late game na gusto ni Kelra. Kasi mukhang doon na nga papunta yung laban given the early game snowball na meron na nagawa ang Onyx. Magiging aggressive na ang Sonics dito. Oh, talaga nga kahit sino nga pwedeng, ayan na. Aray. Oo, kinailangan agad mag-dragon para makaalis. Ryota with the quick mind. Kailangan na nga talaga niyang i-burn yung crucial na ultimate na yon. At saka Kram Hero din kasi yung Pakito. Ayan na, nako. Ako si Andoryu. Andoryu! Oh, heart guard tumama naman. Kailangan na ata tumakas si Andoryu dito. Hindi tatama. Oh my God. Ang kanyang appraiser stat at si Super Friends with a mega kill ngayon. Nag-iinit ang prinsipe ng Onyx. Wala silang damage, boss. Ang mas may damage ay si Friends. Oh, kulang na kulang talaga more on sustain ang gustong gawin ng Omega. But because of this show, sumakto. Meron kang single target, meron kang burst damage, Super Friends, and Rapid connection is really on point. Samahan mo pa dito na mabilis na pag-rotate for Ryzen. Kaya naman, no contest for this Turtle. Wow, 6-0 sa side ng Sonics. Maghihintay tayo ngayon ng next Turtle. Habang nagpo-push na, ang daming nakukuhang objective at wala pang nakukuhang extra gold plate ang side ng Omega, guys. Oo nga pala, 4 minutes Oo. and 52 pa lang pero masisira na yung Toro sa may bottom lane. Oh, Sira na nga. 4K gold lead, men. 5 minuto pa lamang. Napakalakas ng Onyx ngayon in their early game. Medyo mahirap para habulin dito ng Omega. Again, yung 1-1 kasi is somehow double-edged sword pag mataas ang chance for snowball. Pero pag naunahan ka, mataas din ang chance na yung sinabi mo kanina, Omi, na malalim at malayo ang huhukayan. Yan ang kailangan ngayon ng Omega. At kailangan mas speed up na rin yung healing ni Etomax. Okay, si Kram ngayon, Ipulado. Kailangan tumakas dito ng Kram pero siya, energy ang kukuha sa kanya. Oh. Ryota with a great petrify play. May onting isa, may onting sundot. Ang Omega doon na nawala si Kuya Mark. Kram double M. Parang iwi-withstand na naman parang gusto ng Omega, classic Omega nila. Parang Omega timers Oo, na naman yung- yung mga ganito, pa isa-isa. Oo, pa isa-isa.
Pag si Nets kasi binigyan mo rin ng matinding snowball. May pitik din sa katawan as a marksman. Hindi lang pitik min. Oo, Nakita mo ba yung ginawa niya kahapon? Flex pala yun, hindi siya pitik. Flex yun May ampa. Kaya hindi mo pwedeng ibigay sa kanya to. Sa kanya na ngayon napunta ang pinakamataas na gold. Oh, wow. 5K. 5K as compared to 3.5K dun sa Layo. kanyang kakalane. So, gaya na sinabi ay malayo nga ang kailangan habulin dito ni Kelra. Level 9 na si Nets. At si Galing. Kelra is at level 7. Oh, tapos tingnan mo naman, hindi talaga sila nagtitipid. Okay lang sa kanyang ipop yung dual wielding para makapag-push agad. Yup, and 4.8K para dito sa side ng Onyx. At parang gusto Okay. gawin ng Omega ay pupuruhan lagi si Cram. Heart guard para kay Cram at mukhang susugurin nila at makakatakas pa rin pabalik. Super Friends with a clutch save sa kanilang XP laner. All goods para kay sa side ng Omega at all goods din para sa side ng Onyx. Wini-withstand na lang ng Omega. Medyo bumagal ang Onyx ngayon. Pero you need to really give props to Rapidot Yung vision na binibigay ni Rapidot ngayon using the Cyclone Eye. Ito na yung Dragon! Yota with the Black Dragon form, ang makakakuha nito ay si Ryzen at mukhang tatakas na ang Omega pero papasok muli. Eto Max, mukhang delikado dito ang Dragon. And that's Ryota going down. Pero may nasa paksikram doon sa may bandang likod. Inuubos na ng Onyx ang barangay. Tatlo ang nawala. And kung anong wala, yung damage. Ang ganda ng mga pasok ng Omega pero 10 bits talaga. Yung damage na meron sila, it is Onyx right now owning this 7-minute mark. At kung babalikan natin ang hero composition ngayon ng Onyx, si Nets lang ang walang crowd control actually sa lahat ng mga heroes. Para naman dito sa Omega, parang antayin muna nila kung merong matutont or merong matatalian dito si Eto Max at kung meron mang tatamaan nung onward. So right now, 7.1K goal lead. Clearin na minion wave, medyo mahirap din para sa side ng Omega, but who knows, sabi nga natin, ang last one at ang Omega timers ay gumagana paminsan-minsan. Goods na goods. Goods na goods. Yung Omega, sanay sila sa ganito na parang hindi nga bago to na naiegol sila. Pero kasi, ang bagong binigay ng Onyx, itong Rapidot Special. Look at that aggression. Yung mga amba-amba niya, yung mga ganyan-ganyan joystick na galaw. Hindi nga lang yun Oo, Tignan mo naman si Ryzen, nag-iinit na rin sa mga recall. Pati din si Ryzen, nagre-recall na din. Kulang daw kasing pinipindot sa backstage. Oo nga may gulong-gulong lang yan Nasanay kasi siya sa mga assassin So with that form of aggression, nalalapit ng umabot sa point na madudurog na ba ni Ryzen ang kanyang mga teammates. So far, nandun na. Halos papunta na doon. Can Omega come back? 9-1 ang ating kill score at ang laki ng kalamangan ng Onyx. 9 minutes in men, 8,000 agad ang lamang ng Onyx at napakasakit na agad ni Nets. Ito yung wala pang 10 minuto, late game na agad itong carry na to. Oo, talagang nanunuot na yung true damage output. And I can therefore say, kayang-kaya niya outplay ang isang 1-1 kapag hindi nakapwesto ng tama si Kelra. At mukhang libreng Lord at sabay-sabay itong titignan ng sambayanan. Onyx getting this Lord ng sobrang dali. Yan talaga kapag may kalamangan yung carry na kayang tumunaw ng Lord. At kung babalikan natin, yung Lunox dati, ganun din na kapag nakalamang ay magki-chaos darkening lang, tuloy-tuloy agad yung pagtunaw sa Lord. But this time around, Onyx utilizing that carry, making sure na makukuha agad nila ang pinakaunang Lord ng larong ito. Sa objectives naman ay lamang din ang Onyx, isang turtle lamang ang napunta sa Omega. Sobrang dami nilang nakuha talaga. Sobrang dami. May scaling, may snowball. Ang ganda rin ng kanilang sagot dito sa Angela Comp na yung Angela Comp, yung mid-game, hindi naging effective para sa side ng Omega. Gusto kasi sana nila early mid, lamang sila Ito yung nagiging problema. Nangyari din to nung huling beses sila nag-Angela. At saka nung sa moment na to, meron ng Win of Nature si Nets, so parang mahirap na rin siyang targetin at wala pang pinakalilikod pa nagkataon kasi maaarayan na rin si Ryota Oo. Tingnan natin. Papasok ang Onyx sa base. Susubok sila mag-clear ng wave. May Lord na isasabay. Ay, kaso hindi nagsabay Hindi nagsabay. Sasaktuhan lang nila. Pero Rapidot with a flicker play. Ang nahuli nila ay si Antonio pero napahamak pa ata siya. It's a 1-for-1 for now pero ito na nga si Keller na may heart guard. Ito na ba ang ligtas ng magliligtas sa barangay? Pero mukhang itutuloy lamang nila ang pagpupush dito. Nandito na rin si Ryzen. Ang gulong ng palad ang umiikot sa kanya ngayon at mapapabagsak na nga nila ang mga tore sa loob ng base ng Omega. Okay, tower down para sa side ng Onyx.
Good trade na yon para sa kanila kahit na wala lang si Rapidot kasi nga support nga si Rapidot. Okay, so parang ngayon dalawa na rin na may Blade Aray! Armor. Aray! Naku, si Crow parang nakaabang na kung sino pwede targetin. And look at the damage from Nets. Grabe! Oo, grabe. Level 14, Kari, ladies and gents, and even the rest of the players of Onyx ay Wow! talagang magpapatunan ng mga skills. Si Ryzen din dito, hindi na kailangan umuwi dahil meron na rin siyang Guardian helmet. So itemization, dalawa pa nga yung kukontra kasi ito yung dalawang taga-front. Sila yung pwedeng unang liparan ng 1-1. Ang kakatina ng mga poke na binilalabas at ang taas na ng lead Sobrang laki. ng Onyx. That is all towers na nawala sa Omega. Mission accomplished. Disengage para sa ng Onyx. Ito mapapansin natin for Etomax, meron na siyang fleeting time. So kailangan lang dito is may ma-secure silang kill. Again for Omega, pagdating sa late game, kaya nila as long as perfect target yung mapuntahan ni Kelra and even for Chaknu. This is looking hard. Lalo na Omega, same situation nung last time. Hindi ko talaga, naalala ko talaga yung kasi alam ko rin yung nag-cast nun eh. Oo. Yung nag-Angela sila, si Ribo. Si Ribo. Si Doc Yun. Ribo. Tapos ganito din, na mega na sila. May ganun. At may ganon, si Rockhart yun. No. At 6 minutes, lagi nating sinasabi, 18 minutes for so many seasons na merong Omega timers. Pero kasi naglalaro din naman sa oras ang Onyx, kaya nga Onyx time eh. Imagine Oo mo, nga men. pala. Nakakita na tayo isang beses sa Season 12 na may isang 11K gold lead ang natalo pa. Na na-switch yan, oo. Paano kaya kung makita pa natin ng pangalawang Ang sakit! beses? Pero napakasakit na nga. Pero here comes Kelra with a heart guard. Pero napakasakit na dito ni Nets. Pati yung Dragon Man chinani niya habang lumilipad. Pero yung crossbow tang ay nakalipad na nga. Nakaisa na pero shutdown dito kay Super Friends. At mukhang itutuloy pa nga nila. Pero si Chakno ata yung magbabayad Oh na. my God! Ryzen goes down. At si Rapidot na ata ang isusunod nila. Dalawa ang nawala sa Onyx. Kahit may 12K gold lead sila. Oh my, nakalipad si Kelra doon. Dalawa ang hinihintay. May Lord this time na nagmamatcha sa mid. Can Omega defend? Buhay ang apat. Buhay din si Nets. Nets, Phantom Step Rapidot, out. 3-man, knock up! Pero mukhang siya pa nga napahamak doon at si Andorio ay buhay pa rin. Ang Lord Okay. ngayon ay tutunawin nila at makakadepensa ang barangay! Hindi ko alam kung anong moment na yun, but yeah, it was really on point para decide ng Omega doon sa kanyang pagkakagamit, lalo na kay Etomax ng Heart Guard. So parang nangyayari sa kanila dito, pag meron ng teamfight na initiate ang Onyx, dire-diretso lang si Kelra, kahit malayo siya sa teamfight, siya na agad ang sasakyan ng Heart Guard. So for Onyx naman, ang kailangan na i-look forward is yung knock up and even petrify. Si Chakno, kinakapitalize niya na dito yung kanyang onward na rin as well and ultimate. And with those kills na surpass na ni Kelra, si Kel BJ, ang dati niya ring teammate, the Filipino Savage is in the building trying to save the barangay. Sinubukan ni Nets tapusin yung laban na yon, sinubukan ni Rapidot, pero sobrang kulang lang ng Onyx to the point na maghihintay sila ulit na kay Kelra muli ang bola. Papatunayan niya na gusto niya pa rin maging gold standard. And speaking of gold standard, para dito kay Kelra, yung mga ganung moves medyo delikado. Kasi sobrang tapang niya, wala siyang wind of nature, pero siya pa yung naka-front usually. Ay, the usual na nating nakikita So sa parang kanya. ang mindset niya dito, okay na ako sa items na meron ako ngayon. Oo. Sinabayan si Andres sa tapang. Oo, di ba? Tapang talaga, all mid, ganun. Level 13 siya ng moment na yon, tapos ang sikip nung kalsada, I mean, nasa eskinita pa nga sila. Oo. Ayan na, may win chant na ha. Ayan, meron na rin. So, tapatan na lang to, pagalingan ng timing. But for Rapidot, meron siyang immortality. Kailangan lang maging maingat ni Rapidot sa paggamit niya ng Shunpo. Wala din kasi siyang immortality pala kanina. Baka Kung dumulas. meron yun, nag-iba yung storya nun eh. Oo. Buhay na buhay pa eh. Kalmado muna ang bawat kupunan. Nag-aantay na lang ng Lord, no? Oo, nag-aantay na lang ng Lord. Tayo din, mag-aantay ng Lord. Pwede muna kayo minom ng kape. Oo. Pwede muna kayong magtingin kung may tickets na kayong mabibili para Sa Slash. manood dito. Oo, sa Slash. Ano pa pwedeng gawin? Punta lang kayo, of course. Bisitahin nyo lang ang Slash at hanapin nyo lang Tama. doon ang MPL Season 12. Ang isa rin sa mga pwede mag-slash sa formation naman ng Omega, yung IMU ni Super Friends, pwede niya nang gamitin yung kay Ryota para lang mahanap kung Double saan Dragon. manggagaling. Kaso delikado rin pala kasi pag nag-front siya, pwedeng siya yung maging target ni Kera, which actually happened Risky to ah. nung moment na yon. Risky tong Risky Lord. place. Risky. Parehas sa kumpunan na to ah. Mag-aabang ba? Onyx ang magsa-start ng Lord na to for sure.
Game-changing ang Lord na to at mukhang yung Angela ang magbabantay ng base. Wala pa naman natang pwesto para makapag-split push. So this will be a full-on 5v5. Yes, sir. Nagtatago ang Onyx dito sa may mid lane bush. Pero parang naspatan sila ni Chuck Mamba. Makakakuha ba si Chuck Mamba ng magandang kita? Okay, naspatan na sila. Mauunahan siya dito ni Rapidot. Kasi pansin mo, nagpapalitan lang ng paunahan lang dito si Rapidot at si Chakno eh. Again, minaster ni Nakilabot Kibong itong Lord Dance na to. For so many seasons, inalam talaga nila. Nag-meeting sila hanggang umaga. Legit yan. Kung paano gagalamayin itong Lord Dance. And ito yung isa sa mga specialty ng Onyx. Okay. 3v5, Chakno goes down! Crucial kill para sa Onyx. At ngayon, sisimulan na nila ang Lord. Kram, nahanap si Andorio, pero ito na ang Dragon ni Atoy R. Gumaw na sila. Si Kelra ngayon, nangangalati ang buhay. Winter Strange na gamit ng ari, pero yung nakapisa ay pupunta. Si Rapidot ngayon ay naghahanap ng knock-up. Dalawang matatamaan, pero ito na nga, nagliparan na rin. Black Dragon Power para kay Super Friends. Nakapagsak na nga rin si Ryota, nakalipad. Crossbow, nakahanap pa ng isa, pero yung Win of Nature, si Nets, Kelra, kinalit nyo kasi ang Filipino Savage! The gold standard is in the building! Samahan mo pa ng hard guard! Kelra mag-abol pa rin, hindi pa rin daw tapos! Babad mo yan! Si Super Prince, joke lang, may tore pa dyan! Kelra with the save! It was Omega winning that fight! Ang tanong, kaya ba nilang makuha yung Lord? 20 seconds on Nets! Kelra, what a play! Grabe, kung i-explain natin kaya siya naging wanna play, nag-proc na eh, namarkahan na lahat ng mga pwede para kay Super Friends para lumipad siya. Inantay niya gamitin muna yung Winter Truncheon bago niya kuhanin at gamitin yung kanyang ultimate. Tapos dumiretso pa, si Nets nakagamit na rin siya ng Winchant bago niya targetin. May kita natin sa instant replay. Okay, ayan o, di ba? Na-checkan na lahat ng pwedeng checkan kay Super Friends. Pero dahil nag-Winter Truncheon, meron pa rin crossbow of tongue si Kelra up until ilang seconds ng teamfight na to. Nung nakita niya na mawawala na yung immortality at saka niya ginamit para magkaroon muna ng konting damage versus Ryzen and versus Rapidot. And the moment that Nets used that Wind of Nature, that Wind Chant, saka niya tinarget. Sinave din ni Kelra yung kanyang ultimate kasi alam niyang pwedeng i-bait yung Winter Truncheon. Usually, pipindot ka agad dun Oo, pag nakita mo agad yung araw, parang kung normal na player ka. Oo. Ulti agad eh. You need to really give props on that one. And akala rin siguro ni Nets, siya yung tinatamaan, kaya nag-winchant din siya. Oo. And all of that nagsimula with Onyx engaging, no? Kay Chakno. It was a 4v5 Oo. na napanalo ng Omega. Sobrang crucial ng teamfight na yun, kaya nagkaroon pa ng opportunity ang Omega. Then again, lamang pa rin sa gold ang Onyx. Kung titignan mong mabuti, it was just pure mechanics on that game na na-save ang Omega. Okay, so for Onyx ngayon, hindi na sila pwedeng magdikit-dikit ng biglaan. Kailangan na may masipa muna na pangmalayuan si Rapidot. And good thing for Chuck na naman, meron na siyang immortality. So still waiting kung mag-cooldown na yung immortality dito ni Rapidot. So magbibuild siya probably ng anti-kiras. So yeah, anti-kiras dito para kay Rapidot. Yep. Kasi masakit na rin nga dito si Kelra kasi inunan nila yung blade armor. Actually, dalawa yung naka-blade armor para sa kanila. Kailangan mabuhay, no? Kailangan mabuhay. Kailangan mabu. Dahil masakit talaga yung mga bala ng mga needles. Si Nets pa rin ang nangunguna sa gold pero 1,000 lang. Actually, 600 lang. Oo. Ang kanyang kalamangan. 12K yan kanina. 12K yan kanina. 540 na lang. At aabot na rin tayo na hindi na nagmamatter din talaga yung gold kung iisipin mo. Below SRP. It's all about the galawan. Below SRP na. Binalik may kruhan. Balik may kruhan. Nakakatakot pa rin ha kasi nakita mo naman kung gaano ka natunaw si Chakno doon. Oo. Napakabilis talaga ng burst. Pero ito na nga si Chakno. Nahanap nila si Super Friends. Maagang Winter Truncheon. Pero nakapag-flicker naman. Kram with a great knockout punch. Pero ito na nga ang Dragon. Kasama pa yung Heart Guard Kelra. Dumabanat lang at bumabanat. Petrify sa Prinsipe. Unstoppable si Kelra. 50 seconds down for Super Prince. Napakalaking bagay nito sa side ng Omega. 20 seconds yung Lord. So may 30 seconds na extra ang Omega to prepare for this. Can Onyx do
do it? Can Onyx make an outplay? Naku po, ito yung sinasabi natin kaya nila naging target si Super Friends. Eh yun yung parang isang dagok sa kanila. Ganon kataas yung respeto din nila sa Oo. threat na dinadala na up to the inhibitor turret ay deny pa nila just to make sure na wala siya dito sa Lord Dance. May retry holder pa rin ng Onyx ha. So nire-respeto din ng Omega ito. Susubukan to ni Andoryu but look at the Oh, bottom no. side. Look at the minimap. May plano ang Onyx. Pipigilan nila tong Lord attempt. Can Kelra and Andoryu finish it on time? Retribution na lang talaga ang pinakamagmamatter para dito sa game na to. Nandito si Ryzen and even Adoryu, nandito rin si Chakno. Ano Okay. maging movement nila? 3v1. Ryzen hinahanap Oh my ngayon. Heart Guard hindi pa nagagamit pero inamba lamang. Oh. Ryzen, crucial makuha ng Onyx ang Lord na to. Pero para sa Omega, this might just be winning the game. Ryzen, Andoryu, Ryzen. retry battle. Ryzen. Sinong makakakuha nito? Pinapatagal pa nila. Ay, sinipa! Nasipa si Andoryu. Kaya naman kay Ryzen mapupunta ang Lord. Pero makakalipad dito, suppression. Ryzen ngayon ay pagsak. Isa na rin. Pero tingnan mo, si Cram nando na sa base. Kailangan uuwiin ng Omega. Yung teamfight na to ay hindi na nagmamatter pa. Matatapos na ni Cram at Onyx Philippines ang makakakuha ng seryeng ito. Ryzen defeating his own teammates. And look at the flex. Look at the flex. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Celebrate victories as Ryzen together with Onyx outplays after outplays after outplays. Cram putting the nail in the coffin doon sa split na yon. Bakit mo nga naman dadaanin sa 5-on-5? Meron namang split push. Bakit mo pa kailangan sumama sa teamfight? Kaya mo namang sumuntok sa may bandang gilid. But still, the sportsmanship for both of these players, ang pinagsamahan ni Kelra at ni Ryzen ay makikita mo talaga. Kaya ganun din ka-confident si Ryzen sa kanyang mga words. Pero parang nagsiselebrate nga sila doon. Parang parehas silang nanalo. Parehas nanalo. Ang ganda kasi. Ang It ganda was a ng great laban, game. ang ganda ng ng laban. laban. Lahat tayo panalo doon. Ang tindi ng laban na yon, sobrang dramatic, ang daming highs and lows. O Onyx kumapit hanggang dulo. Si Kuya Mark ang tumapos. Oo. Oh, tsaka hanggang dulo din, nakita natin na effective ang Onyx time at tsaka ang Omega timers. Ang galing. Ang ganda ng laro, ang ganda ng laro. Palakpakan natin ang barangay. Of course, the sportsmanship na kanilang binigay in this game. Kelra with Chakno, they did their best on the last team fight. Really outplaying Onyx doon sa Lord attempt. But yung at the end of the day, base ang kalaban. At the end of the day, base ang pwede mong paragin. Oo. Mahirap talaga. Doon nanalo ang Onyx. Tsaka mahirap talaga kapag yung since base na nga lang yung natitira para sa Omega, ang dami mong babantayan. Kung siguro may inhibitor turret pa sila, Goods gana pa yun. pa eh. Goods Kaso pa yung yun. talagang kapit na kapit ka na lang sa base. Oo. And ang ganda nung huling situation na sinipa ni Rapidon si Andoryu para makuha ni Ryzen yung huling retry of the game. Yun talaga yung isa sa mga crucial na kailangan gawin eh. No? Parang yun din yung marka ng magaling na Cho player eh. Kapag nasa Lord ka, it's either sipain mo papunta sa team mo yung jungler ng kalaban para mapatay agad. Pero considering na Fred rin yun, mas matalinong palayo na lang. Yeah, at tinipid niya talaga. Tinipid talaga ni Rapidot yung pagtimpla niya nung sipa na yun. Kasi hinintay niya rin sa proper retry limit yung Lord bago niya in-knock up at bago niyang sipain. Sobrang crucial nun kasi umabot si Ryzen eh habang umiikot. Oo, So, bantay sarado talaga sila dun sa Lord. At saka umabot din si Super Friends. Di ba parang may TikTok timers na rin ng moment na yun pero nakaabot pa siya doon sa Lord fight. Kaya hindi naka-TP out si Kelre. Yun yung mga classic sana na makikita natin ay Omega. Uy, may comeback na naman. But Onyx is a different beast this time. A full 10-man lineup na nayu-utilize para sa team na to. And they are on a winning streak. Grabe. Pakinapan na apat? Pang-apat na nila to. Pero ito yung una nila for quite a while na nakaisa yung kalaban. Kasi kung babalikan natin yung last 3 matches nila bago ang Omega, ay puro sweep ang nangyari. Oo nga. At lahat ng napanalo nila, iba-iba yun, no? Iba-ibang team yun. Iba-ibang team, yes. Oo. Correct ako kung mali. Alam ko, iba-iba talaga yun. This is right. Matakot ka na kung pare-parehas Kung na team. pare-parehas, magugulo na tayo. Pero well-deserved win, well-deserved victory for the Sonics. Coach Blapsy ang kilabot
nilagay niya rin si Bam. Si Bam, nakita mo yung sportsmanship between Bam and Kelra kasi Bam was part of that organization. Feeling ko si Last Coach season. Bam, kilala siya sa mga explosive plays. Oo. Explosive coaching. Bakit? Kasi Kasi siya, Bam. Bam. The Bam. The Bam. The Bam. Shandel. The Bam. Dabam. Support natin si Shandel. Oo, support natin si Shandel. Okay, tapos na. Abir, May joke ka rin kanina. Ano yung joke mo kanina? Nakalimutan ko May na. joke din siya kanina eh. Pangalawa na to ah. Manjim. May joke din ako kanina. Hiling Labuyo. Aling Labuyo. Okay. Support lang tayo sa isa't Support isa. sa isa't isa. And syempre, supportado din ng Onyx fans ang Onyx dahil nakakuha sila ng winning streak. Ibig sabihin ay pwedeng umangat sila sa puntos. Mabe-break ngayon yung ating standings, ha? Magugulo na Mabe-break. naman. Magugulo na naman. Isa lang ang nakita natin na nasa taas and that is the Orcas na sobrang taas na talaga. Parang kailangan ng dalawang series pa. 18 points pero, yata sila. Pero from the second seed, which All is the I- way to the Bren, all the way to the bottom sixth. 6 or yeah, Fifth. magugulo. Oo. Sobrang magugulo. And ang daming napaging points ang Onyx ngayon. Yeah. 3 series sila eh. Ngayong linggo eh. Ay, Okay, wait. imagine natin yung ano, no? 3, 6, 9 plus 2. 11 points yung nakuha nila for the past matches na nakuha Oo nila. nga pala. Ang dami. Kasi tatlong sweep, isang 2 points. Isang 2 points. Oo nga, no? Di So ba? pwedeng second sila agad. Hindi. Medyo malayo pa. Kasi yung Bren na-stuck eh. Ayo nga. Depende sa laban mamaya. Kayo na lang mag-compute din sa Depende bahay. sa laban pala mamaya dahil may isa pa tayong laban mamaya. Explain Oo. namin kung ano yan. Sinabihan na kami na standby for Mara at nakikita nyo naman. Ayan na, nakikita nyo naman na naka-standby na rin sila sa stage. Atin ang ipasa kay Mara Aquino. Standby lang kami dito. Mara, kamo na. All right, everybody. What time is it? And this series, it was definitely Onyx time. Congratulations, Onyx Philippines. Talagang napansin din namin at talagang pinuri ng mga casters ang performance ni Cram. You really stepped up, lalo na sa game number 2, even game number 3. Now, let's talk about ng final moments. Kasi kami rin sigaw ng sigaw. Akala namin it's gonna be another win-yins. Okay? And then mukhang magka-comeback ang Omega. And then nagkaroon kayo ng split push. Kaninong call yung backdoor? Sa akin po talaga. Kasi, Sa'yo talaga? kasi yung yung nakita kong opportunity nun kasi yung Yuzong parang nag-dragon agad dun sa mid, papunta dun sa may clash sa may Lord. Sabay yung Angela, nakita ko na sumalig. Kumbaga, may nakita rin ako opportunity na yung creeps talaga nasa mid. Kumbaga yung mata ko kumislap. Kumislap. Paano kumislap? Ipa-focus namin yung camera. Paano kumislap yung mata? Patingin Lang, mo pikit. paano? Ganon. Now, nung malapit mo nang mabasag yung tore, tapos nagka-try na silang mag-recall, ano yung first reaction mo? Ano yung tumatakbo sa isip mo na papunta ka na doon, papunta na mababasag mo na yung base? Sabi ko tapos na. Tapos na. Wag nila pauwiin, ganun. And it worked dahil sa'yo. Congratulations. Palakpakan natin si Cram. Winning moment. Pero yung game 3, you guys had a 12K lead until muntik na mag-comeback yung Omega. Pero pag-usapan natin yung game number 1 kasi talagang na-mind blown din kami, Nets. Mind blown yung game 1. What happened dun sa game 1? It was a 9-0, wala kayong nabasag na tore. Ano sa tingin mo yung nangyari doon? Sa tingin mo ba gigil yon ng Omega? What happened? Nabigla lang din po kami sa drop. Di po namin expect yung drop nila ng game 1. Tingin ko, kaya lang pinasok si Keldra para dun para magarit. Yun. Gin lang. What did you think about that? Hindi ka ba parang, ano yung reaction mo? Kasi for the first time, sa MPL career ni Kelra, nag-jungle siya. Very first. Do you think that was supposed to be something na para sa'yo? Siguro po. Pero tingin ko po talaga, pinaktis nila yung yung hero nilang yun. Tingin ko pang lang yun, pang game 1 lang talaga. Pang game 1 lang. Okay, pang game 1 lang. Okay. Now, alam nyo, by the way, ngayon, kanina may 3-way tayo sa second spot. But because of what happened right now, Onyx now has solo second place.
Now, a lot of people, especially dahil kay Boss A, dahil ano nga, ang iyong tongue. A lot of people are saying na overconfident daw ang Onyx. Anong masasabi mo sa kanila? Pero kasi ngayon, number 2 na kayo, just right behind Echo. And this seems to be the best of Onyx since this new lineup has come in the MPL. Chamba lang. Ano lang, kailangan lang namin practice, stay humble, ganun. Nasaan si Boss A? Anong sabi hindi what? Hindi bagay. Okay, redo! Rewind! Okay, rewind. Ano ulit? Boss A, anong masasabi mo? Kasi simula nung pumasok kayo dito sa MPL, ito ang best performance nyo ngayong Season 12. Siyempre thankful. Thankful sa yung mga sumusupport sa amin. Ano masasabi mo sa comment na overconfident daw kayo? May nakating... Hindi, lang kami, i-continue lang namin yung ginagawa namin. Tsaka sana supportahan niyo pa rin kami. Yun. Pero ikaw, hindi mo kinukontinue yung ginagawa mo. Pag minana na lang ulit. Pag minana na lang ulit. Alright, now it's time to announce the match MVP. Let me hear some names. Okay, let's take a look. Let's take a look at the screen for the match MVP. Ryzen! Okay, Ryzen. Actually, alam ko na ikaw yung match MVP. Sinesave ko to. Kanina, pagka panalo mo, pumunta ka kaagad sa Onyx. Nagpakita ka talaga. Para kang naghahamon. Wala kang sinabi, di ba wala silang sinabi sa'yo, walang exchange of words, di ba? Ngayon, nasa iyo na yung mic, ano ang gusto mong sabihin? Kasi, pinakita mo lang actions kanina. Now, you could say the words. Okay lang yan. May leg 2 pa naman. Bawi kayo. Ano pa? Okay, kanina, by the way, before everything started, sabi ni Calra, hindi naman daw niya kasi alam kung bakit ka galit sa kanila. Siguro gusto ko lang talaga sila kalaban. Para malaman nila kung sino sinayang nila. In other words, hello Omega, ako pala si Ryzen, ako ang sinayang nyo. Final words to the fans, Oh, sige. Happy birthday nga pala kay Coach Bam. Oh, happy birthday! Happy birthday! Once again, everybody give it up for Onyx Philippines! This Season 12 is definitely hype. A lot of exciting moments, a lot of exciting plays, and a lot of exciting rivalries. At ngayon, nakuha na nga ang gustong makuha ni Ryzen, getting revenge against his former teammates. We're gonna be talking about that last game. Kaya babalikan na natin ating casters. Pasok. May birthday buff din kasi kay Bam. And the fact na dating ring part si Bam nung organization, it means it's a celebration for the team. So tama tayo. Nag-second bigla ang Onyx. Nayanig talaga ang standings. 11 points kinalculate mo tama ba? Hindi ako yung nag-calculate na. Ay, hindi. Alam Ikaw, kong ikaw. 11 points. 11 simula nung nag-2-0 sila. Tama ba? Tama. Oo, 11 oo. kinalculate mo. Simula nung Kanina nag-2-0. sabi mo 369, So, 10-11. Nakalimutan ko Yung na. nakuha nila ngayong linggo lang, 8 points. Kasi dalawang 2-0, 6 points. Plus 2, syempre 8 points. Plus yung last time pa nila, 11. So, 11. since yung Bren Esports ay na-chugi din nung nakaraan. 0-2. at Meron silang 2-1. 0-2. Ayun. Na bumaba tuloy sila. So, Sa kanila na yon sa mga analyst na. bahala na yung mga analyst na yun. Sige, Chantel, Yung sa mamaya. countings, Oo, mamaya Chantel. update natin yung Ki- standings mamaya. Go na, Chantel. Oh, sige. Gusto ko sabihin, happy birthday, Coach Bam. Isa kang amazing coach para sa Onyx. But yeah, very explosive play.
para sa ng Onyx Philippines nung moment na yun. Again, the calmness pagdating doon sa Lord. Parang yun na yun yung calmness na lang nila pagdating sa Lord yung pinaka naging importante. Kasi during that interview, pinag-uusapan namin tatlo. But yeah, MVP, ang naging dahilan din at nag-call ng split push backdoor play para all-in-one na. Walang iba kundi si Cram with that Pakito play, 314 KDA at gold per minute of 628. Again, to emphasize on how Cram is really a good player or how he did well on that game is that parang ang hirap para side ng Omega na mag-counterplay kasi yung mga knockout strikes niya is really on point. Yung crowd control at yung tulak effect ng Pakito ay may kita natin. So, ito yung parang tinititigan niya din or tinututukan niya rather yung mga nagamit na ng kanyang kalaban. Kasi diba kanina during the interview, ang sabi was, nakita ko na kasi si Ryota na ginamit na niya yung dragon or nag-dragon na siya. So, perfect call is, okay, nag-dragon na. Ito na yung pwede kong gawin. At saka ito, yung first 2 kills, kaya nag-snowball din na si Onyx is nandun din si Cram. So, alam niya yung capacity ng kanyang hero early game. Kaya naman yung crowd control ang pinrioritize at ang kinapitalize rather ng Onyx during 2-minute game time or first minute of the game. So we really have to commend as well yung sipa ni Rapidot doon sa may bandang Lord. Abangan natin yung highlights doon sa may bandang Lord kung saan Onyx na talaga ang nanalo. So take note again na even Angela ay nahirapan na doon sa moment na yon. Dito na yung nagsimula. So kinapitan din ng Omega yung crossbow dunk din ni Kelra during this moment kaya nakahabol na sila. So right at this spot, iwas na iwas ang Omega sa mga teamfight until the perfect time na magkakaroon na ng damage dito sa Kelra. 16-minute mark or almost 17-minute mark, ito na yung kapit lang sa crossbow of tank para dito kay Kelra. And actually during this moment ay medyo may glimpse na ng gagawin na play ni Cram. So it was Omega that won this team fight. And even Cram ay talagang dire-diretso lang siya dun sa moment na yon at ang dami pala na-exhaust din nung time na yun ng mga skills. This is the time wherein talagang hinabol ng Omega si Super Friends. Even Ryota ay pumasok talaga sa ilalim ng base at ginamit pa nga yung Heart Guard para ma-secure at maipasok. So ito yung position 21-minute game time. Ay sayang hindi nakita yung buo pero around something minutes kasi prior this, kalahati na yung buhay ng Lord. Buhay si Chaknu, si Kelra, and even si Etomax nung time na yon at si Super Friends hindi pa, or wala pa siya dun sa pwesto. Pero ang nangyari, hinabol nila si Ryzen at hindi nila na-secure ang kill hanggang sa nakaikot na sila Rapidot, hanggang sa nakapwesto na sila. Ang call na ng Onyx during that moment is focus tayo on taking the Lord, hayaan na natin. But makikita natin na dito for the side of Onyx na talagang pagdating sa late game is really the objectives. Somehow na surprising kasi most of the time nakikita natin na talagang pagdating sa objective sa late game, Omega ang aangat. So it was a 21-minute game, a very, very long game. And again, for Onyx, dumating na sa point na hindi na sabi ni Manjing, hindi na magmamatter yung gold, hindi na magmamatter yung gold lead. 15k gold lead or 12k gold lead yung max nung game na yon. Pero nahabol ng Omega, pero sabi ng Onyx, hindi tayo papayag dahil kaya din naman natin pumalag pagdating doon sa team fight. Ang naging crucial lang doon ng mga items as well is of course the immortality and take note of the Winter Truncheon kay Ryzen on that last team fight. Kasi after doing the retribution on the Lord, konti lang yung buhay niya, meron siyang Winter Truncheon, sakto naman siya yung naultihan ni Kelra. So right on spot, ang naging call ng Onyx, okay, ituloy mo na Cram kasi regardless hindi na din ganun kadali para sa ng Omega na umuwi. And nung dulo din pala, di ba nagamit na yung Winter Truncheon, nagamit na rin yung ultimate dito ni Kelra. Babalikan natin, titry ng side ng Omega na umuwi sa kanilang base. Pero si Super Friends, since kasama na nga siya sa teamfight, nakapag-deal pa rin ng damage at tumama yung skill niya dun sa brush kung saan nagre-recall si Kelra and even Chaknu. So with the Malefic Roar and the Wind Talker na item din na dito ni Cram ay talagang napakaganda para sa side ng Onyx. And it's as if ay man-to-man defense ang nakita natin for both teams. But Guardian is Ryzen, Rapidot on the wingman at Rich Guy natin is si Nets. Ito yata yung isa sa mga variant ng Onyx na ready for the late game at may added na pang split push para sa kanilang team. Parang bumabalik ang kilala sa kanila na banana split with Cram on this Pakito na parang nostalgic
na merong biglang lumiliko, tas merong biglang nagti-teamfight din. Kung babalikan natin ang ating keys to victory, again, sabi sa Onyx, watch out for the split. Yun pala, sila yung gagawa ng split. Again, identity ng Onyx before is madaming players, nagagamit lahat at banana split. Yun ang nakita natin for that game na binanggit din both Manjin and Wumi.